Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito ang balitang negosyo at kalakalan. Positibo ang Department of Trade and Industry o DTI na patuloy sa paglago ang construction industry ng bansa sa tulong ng infrastructure program ng pamahalaan. Ayon kay DTI Assistant Secretary and Construction Industry Authority of the Philippines o CIAP Alternate Chairperson Agaton Overo, bagamat pinadapa ng pandemya ang construction industry ng bansa, inaasahang lalaki ang sektor at mananatili itong pangunahing kontributor sa ekonomiya ng bansa. Susuportahan din ng Build Better More program ng pamahalaan ani Overo ang tinatayang paglaki ng ekonomiya ng bansa sa 6% sa taong 2024. Tiniyak ni Overo na patuloy na tutulungan ng CIAP ang pamahalaan sa pagsusulong ng mga inisyatibo nito para sa construction sector sa pamamagitan ng Philippine Construction Industry Roadmap 2020 to 2030. Sinabi pa ni Overo na magsisilbi ang roadmap bilang master plan para sa pag-unlad ng industriya. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakatanggap ang Iloilo City ng mahigit 1 bilyong pisong halaga ng pamumuhunan mula sa kamakailang business forum na inorganisa ng Iloilo Economic Development Foundation o ILEDF sa pakikipagtulungan sa Metro Iloilo-Guimaras Economic Development Council o MIGEDC. Ayon kay Mayor Jerry Treñas, naging mabunga ang ginanap na forum sa hotel sa Pasay City at isa ang Ilonggo homegrown firm, La Filipina Uygongco Group, sa mga kumpanyang nangakong magbibigay ng puhunan. Magbibigay ang La Filipina Uygongco ng 1 bilyong pisong pamumuhunan para sa pagtatayo ng feed mill sa Barangay Ingore. Interesado naman ang SMX Convention Center na magtayo ng convention center habang target ng Rockwell Land Corporation na gumawa ng mixed-use development. Paliwanag ni Treñas, hinihimok niya ang mga pamumuhunan tulad ng panukalang convention center dahil sa dumadaming interes sa pagtitipon ng iba't ibang professional groups na minsan ay hindi magkasya dahil sa limitadong kapasidad ng Iloilo Convention Center. Hahabol naman ang Rockwell dahil marami na itong pinalampas sa pag-unlad ng lungsod. Isa pa ani Treñas sa ibang investment na darating ang development ng Iloilo Port Complex sa Lobok, Lapuz District. Sumang-ayon na ang Philippine Ports Authority o PPA sa pag-alok ng terms and reference. Sa orasan yan na pumasok na ang International Container Terminal Services Incorporated o ICTSI, magkakaroon na ng direktang shipments mula sa abroad. Ibig sabihin, magkakaroon na ng mas mabilis na transportasyon at mas murang bayarin para sa pag-aangkat ng mga produkto tulad ng construction materials, bigas at iba pang produktong agrikultura dahil hindi na ito dadaan sa daungan ng Maynila at Cebu. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nangako ang AirAsia Philippines, ang pinakaabot kayang airline ng Asia, na pananatilihin itong mababa ang presyo ng mga tiket para sa mga magbabakasyon ngayong Kapaskuhan. Inaasahan ng AirAsia Philippines na makakapaglipad ito ng 450,000 na mga biyahero sa lokal at internasyonal na mga destinasyon para sa Pasko at Bagong Taon. Mahalaga ang pagpapanatiling abot kaya ng mga tiket lalo na at maraming nagpaplanong bumiyahe sa unang kwarter ng 2024. Ayon kay AirAsia Country Head for Communications and Public Affairs First Officer Steve Dailisan, nais nilang mabigyan ng murang tiket ang kanilang mga customer habang ginagawa pa ring prioridad ang on-time performance at kaligtasan. Nagpaalala naman ang AirAsia Philippines sa mga babiyahe na maagang i-book ang kanilang flights at scheduled travel time bago ang holiday rush upang makaiwas sa dagsa ng mga tao. Noong nakaraang taon sa panahon ng Kapaskuhan, nakapagtala ang Manila International Airport Authority o MIAA-MIA ng 125,000 daily passenger arrival at departure. Samantala, nakapagtala naman ang Bureau of Immigration o BI ng 32,000 arrivals sa bisperas ng Pasko.
Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ito sa Bea Gaza para sa Radyo Pilipinas World Service. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.